Hello, welcome po sa ating tutorial program. Mag-umpisa po tayo dito sa Chapter 1. Now, this is the whole program and this is sponsored by the Den and Means Accounting Review Center. If you want to locate, you can scan the QR code in here at saka kung gusto mong pumunta doon sa YouTube channel, I think you have already that kasi nga nandito na napanood mo to. If you want to communicate us, you can communicate us via this number, and this is also available in WhatsApp. And or you can go via Facebook. You can scan this page for our FB page, and doon you can send us message if you have some requests particularly kung mayroon kang gustong ika-clarify or additional na explanation tungkol po sa isang particular na topic, or kung mayroon kang katanungan regarding sa ating mga exercises at mga practice exercises and our multiple choices, you can communicate us. Or if you want to request some face-to-face na lecture po, we can do that also. Then we can discuss that once that you have already communicated with our staff na nandun po sa aming FB page na nagbabantay. Now, again, this is our Chapter 1, Accounting Equation. Now, sa lahat ng chapters dito, 4 chapters, ang accounting equation, ito yung pinakasimple. But we are spending a lot of time in here para po maintindihan nyo kasi ito yung pinaka-crucial na stage dito sa buong process in understanding about the journal entry and the rest of the accounting cycle steps dito po sa ating tutorial. Ang ibig sabihin nito, kung wala kang paglilinaw or klarong understanding regarding dito sa accounting equation and how they works, hindi mo basta-basta maintindihan yung preparation ng journal entries kung bakit ganun yung pagka-entry at bakit yan hindi dapat ganyan. Especially kasi we're talking in here sa ating journal entry ng double entry system. So that's why basically, as to start, we need to know here full understanding of the concept about the accounting equation before going beyond this chapter. Now, to start with, this is the content of the accounting equations. So, we call this one as the foundation of the accounting. Ito yung mga objectives. First, we are going to know about the business environment. Just an overview regarding kung ano talaga itong accounting at ano yung pinag-uusapan natin dito at para saan ito at bakit ito kinakailangan ng mga businesses. Bakit kailangan may accounting? Hindi ba enough na may mga customers lang at mayroon silang mga sales? Okay, dito na yan natin malalaman yung mga questions na yan, okay, as we go through. Objective number 2, ito yung mga accounting principles and concepts. So before going into the accounting equation lesson, we need to understand kung ano yung mga precepts or yung mga principles na working behind this tinatawag natin na accounting. So, meron tayong tinatawag na generally accepted accounting principles. Then, after that, we go to the accounting equation at saka we are going to apply some transactions nga galing sa businesses, and from there, we draw some reports, like basic reports like the income statement, statement of owner's equity, and balance sheet. I think dito lang muna tayo magpo-focus sa tatlo because this will be discussed na pagdating na sa chapter 4 na ito. Itong statement of cash flows. Medyo advanced na kasi yung klase na report na yan. And by the way, before we proceed to our lesson, I would like to inform you na mayroon po tayong hard copy dito na naka-bookbind po na hard copy na for rent. Mag-inquire lang po kayo doon sa aming opisina under sa second floor po na Minorca Building. You can scan naman dito ng ating address po dito sa Google po, Google Map. Then you can find our office on the second floor. Occupied po namin yung second floor. So mag-inquire lang po kayo doon kung gusto niyo po na magrenta ng hard copy.
Now let's proceed to our lesson for in this video. Now we are going to focus our accounting on businesses that are for profit. If you are going to understand a business, just like what the layman's understanding, kung ano yung pagka-understand mo, kung ano yung nakikita mo sa paligid mo na nagkakandak ng mga businesses, yun yung sinasabi nating business dito na maaring gagamit ng accounting. Kadalasan sa mga businesses na for profit, sila ay gumagamit ng materials, labor, at saka ng kanilang mga expertise. Yung output naman nila, yun yung finished products or professional services, yun yung tinatanggap po ng mga customers nila, kung sino man yung mga target market nila. So again, we assume in here, or we are primarily applying in here, ang accounting po natin ay for profit objective po ng mga businesses. Meron kasi mga businesses kasi na hindi for profit. Hindi naman sa hindi sila gumagamit ng accounting. Yung mga non-for-profit ay gumagamit din ng accounting. Why? Because they need to account kung magkano yung nagasto nila doon sa pag-render ng services at magkano yung natanggap nila ng mga donasyon mula sa iba't ibang mga donors. So, ganun yun. Ibig sabihin, yung accounting ay hindi lang po doon sa mga businesses na for profit, kung hindi ito din ay para doon sa mga non-profit organizations. But again, basically, sa mga ordinary businesses, the goal is to make profit. Now, here are the types of the businesses. Una is meron tayong service businesses. Ito na yung example natin. PAL, Philippine Airlines, we have GCash, we have Stronghold Carpentry. Ito po yun silang na ang output po nila na tinatanggap or dinideliver pala para sa kanilang mga customers ay in terms of services, intangible. Tangible in the sense na sumasakay sila doon sa aeroplano patungo sa kanilang destinasyon. Tangible in the sense na nakikita lang yung pera sa GCash, pero yung tinatanggap nila na services ay yun yung pag-process po ng pera. Okay, yun yung mga services. Wala sila natatanggap na any tangible po galing po sa nagpo-provide ng services. Kasi ganoon naman talaga yung services. Serbisyo lang po yung tinatanggap mo. Ganon din yung sa Stronghold. Ang matakatanggap mo is yung services sa carpentry, kung ano yung kinukumpuni nila doon sa bahay mo or sa yung sariling business, yun yung tinatanggap mo. Okay, again, ganun yung service businesses. Pagdating naman sa merchandising, basically ito yung SM Store, Robinsons, Retail, yun yung may mga produkto na ibinibigay sa customer at tinatanggap ng customer, binibili nila at kinukonsume ng customer. Ganun yun. So, basically, ang tinatanggap nila ay tangible. So, clearly, that is a tangible na tinatanggap nila na item. Ito naman Pure Gold is the same as the SM Store. At ito namang Mercury Drug Store, ay yun yung nagbebenta ng mga groceries at saka pharmacies. Sari-sari store, ito yung most commonly na makikita natin sa ating kapaligiran na nandyan, mga neighborhood mo, mga iba't ibang tindahan, gulayan ba yan, or mayroong nagtitinda ng small groceries items na kapitbahay mo lang. Ang manufacturing businesses naman, sometimes ito sila ay malalaki, kadalasan. So ito yung San Miguel Beer Corporation. So mayroon silang mga food at saka beverages. Pag sinabi nating San Miguel, hindi lang po ito beer. Marami ding mga products po yung San Miguel Corporation. Itong Monde Nissen, ito yung para sa mga biscuits. May mga Monde, makikita mo yon, yung mga yung mga cupcakes. Mayroon ding mga noodles. I'm not sure kung ano yun. I'm not familiar with this. May Monde pala na mga noodles. Then, yung mga local furniture shops, they are considered also as manufacturing. Pag sinasabi natin manufacturing, yun yung gumagawa ng isang product item, tapos ibinibenta nila.
Again, manufacturing is yung gumagawa lang. Ang kaibahan nila yung gumagawa, yung gumagawa at nagbebenta ng mga items. Yun yung manufacturing. Ang kaibahan nila sa merchandising ay ganito. Ang merchandising ay tumatanggap lang ng item, hindi sila yung gumagawa. Nagbabay lang sila ng item, yung mga item na pwede mong ibenta, ready for sale, na hindi na kailangan ng further processes or processing. Ang manufacturing naman hindi. Halimbawa, ganito, yung mga kaning, tumatanggap sila ng fish. That is a raw fish. Yung raw fish, ipaprocess nila. Then, ang output niyan is yun yung mga canned na mga fish products. Yun yung mga tinapa, like mga sardines, canned. Okay? Yun yung mga output. So, ganun din yung sa furniture. Sa furnitures, ang input nila ay lumber. Then, magkaroon ng production. Ang output, again, it could be tables, it could be chairs. Whatever you can imagine. Dun sa furniture, yun yung mga output nila doon. So, yun yung kaibahan ng manufacturing, merchandising, at saka ng service businesses. Ang susunod pag-usapan naman natin is ano yung role ng accounting sa business. Okay? Una, ano yung nature and purpose of having this accounting? So, sabi dito, accounting functions as a language of business. Ang ibig sabihin ng language of business, if we're talking about kung nagkapera ka ba, kung nagka-profit ka ba, magkano ba yung, okay ba yung business mo, paano mo malalaman, yan ay ibibigay ng accounting, yung financial aspect. Kasi yung accounting, siya yung nagme-measures in terms of money kung kumusta na yung business mo. Halimbawa, sasabihin niya na sa isang buwan, ikaw ay nagpa-profit. Sa ibang buwan naman, ikaw ay lugi. Sa isang buwan, yung sales mo ay mas mataas kaysa dating buwan. Siya yung nagsasabi ng ganon. At siya yung nagsasabi kung negative na ba yung capital mo o mayroon kang capital or mas malaki ba yung utang mo kaysa capital mo or malaki pa ba yung utang mo kaysa asset mo, kaysa ari-arian mo. Siya yung nagsasabi. So that's why tinatawag siyang language of business yung accounting. Now, if you're not exposed dun sa accounting at sa pagpapatakbo ng businesses, you cannot relate kung ano yung pinag-uusapan nila. Kasi dito, sa pagiging language of business, kailangan kasi na pag-aralan mo din kung ano yung accounting. Hindi basta-basta na upo ka lang doon at saka babasahin mong figures without knowing kung ano ang ibig sabihin niyan. That's why it needs a minimum education about the accounting to make it useful yung accounting natin. So, again, by definition, we try to look, balikan natin ito, it is an information system that identifies, records, communicates the economic events of the organization. Again, economic events. When we say economic events, we're talking about money. Anong yung nangyayari? Those events that will raise money, those events that will lose money, will spend money, those are economic events that has something, an implication when it comes to money. Okay? It's either present yan or future yan. Yan ang ibig sabihin ng mga economics events of the organization. Kaya sinasabi ko dito na hindi lang for profit na mga businesses ang may concern sa paggamit ng accounting. Kasi kahit na yung mga non-profit ay ina-account din nila kung saan napupunta yung mga pera nila at saan galing at magkano ang na-donate ng mga donors nila. Okay. So, ganun yung essence of the accounting. Second is the accounting information process. Una is i-identify kung ano yung mga users when it comes to this one. Ito yung 5 steps. Yung pag-process ng accounting information. Again, when we're talking about accounting information, it's very broad. Lahat ang pinag-uusapan natin dito. Galing sa sales, purchases, expenses, payroll, etc., overhead, those are part of the accounting information. And these are the process. We have the 5. Let's continue this one in the next video.